Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti, mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode po natin mga kapatid. Again, welcome po dito po sa impormasyong pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya maraming salamat po sa lahat ng umaantabay ngayong umagang ito. And I do believe na tayo po ay pagpapalain sa lahat po ng mga tatalakayan natin ngayong umaga pong ito. Again, Merry Christmas mula sa Impormasyong Pangkalusugan. Again, maraming salamat sa lahat ng nagsusubaybay. At hindi ko napapatagalin pa, welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this day. Walang iba, kundi si Doc Julie Castro. Hello po, ma'am. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. At gaya ng aking host, maligayang Pasko. Pasko. At manigong bagong taon. Yun. Hello po sa inyong lahat. Amen. At nawa ay nagre-ready na kayo para sa ating nalalapit na Family Fellowship. Yes. Church, Christmas, Family Fellowship. Yan. Nako, for your info, 7 buses available. Oy, matindi talaga yan. Pag hindi pa naman kayo nasakay doon, habol na lang kayo. Yon. At, ano ba yun? Ayoko nang maingay doon si Ponching. Nalilito ako. Ano tuloy yung Huwag ka saya? kasi nag-iingay dyan. Oo nga.
may ano daw, bunutan sa Christmas Fellowship. Yun. Gusto daw niya siya mabunot ko. Naman. Oo. Sana all. Anyway, maraming salamat. At binabati ko na ang mga taga-North, South East, and West Corners ng ating simbahan. Hello po sa inyo dyan. at siyempre lahat ng area leaders. Yun, hello po sa lahat ng mga area leaders. Hello, hello. Maligayang Pasko sa inyo. At Man. nawa ang inyong mga members ay masasaya din. At kung hindi po sila masaya, problema na po ng inyong mga area leaders. Yun. At siyempre, binabati ko na ang mga taga-Southeast family. Hello, Southeast family and also sa aking area, Central East family. Hello sa inyo dyan. Oo. Natutuwa ako kagabi kasi Lord Supper. Oo. Natutuwa ako sa Southeast family. Ang saya-saya namin. Parang ang dami-dami namin. Ganun pala yun. Nasanay kasi ako ng ilan lang kami. Anyway, maraming salamat at ano ba tawag doon sa ganun? Solemn? Yes. Napakaganda ng paggunita natin sa Lord Supper. Lord Supper. Yan. At nawa ay naintindihan nyo ang mensahe. Yes, yes. Totoo ng yun. ating kapatid na John Hill Laurel. Tama. At ba't namang gulo ni Ponching? Yeah, maybe. Yan. Shoutout muna kay Ma'am Sandra Bergancia. Hello po, Ma'am Sandra. At kay Ma'am Nelia Villanueva. Sabi niya po sa atin dito, Merry Christmas, Ninang Julie. Yan. Kay Sandra. Hindi, ikaw. Oh, hindi. Sinong sabi? Si Ma'am Nelia. Yan. Paano tayo nagnina? Shoutout ko rin si Ma'am Genevieve Balbuena. Nalalapit na. Ay, oo nga. Nalalapit na ang kanyang paghukom. Ayan. Yan na, nalalapit na ang kanilang wedding ni Sir Christian Gaa. Christian Gaa. Oo, si Christian Gaa, ma'am. Hindi Christian Bergancia. Iba po yun, wala pong ganun. Richard John. Richard. Ikaw yung nagpapauso nun eh. Ganun ba yan? Ayan, hello po. At Ma'am Genevieve at Sir Christian, malapit na ang inyo pong wedding at sana maimbitahan kami. Oo, sana rin. Kahit man lang yung mga full-time. First ever wedding in Ramos. Yes. Ramos Mission. Yun. Making history. Yes, totoo yan. Talagang we're praying na kami po ay maimbitahan ng dalawang magkabiyak na ito. Siguro kahit hindi tayo imbitahan, pumunta tayo. Doon na lang natin, anong araw ba yon? 28, that is Thursday. Biyernes? Huwebes. Thursday. Doon na natin ganapin ang Thursday. Doon na natin ganapin ang IP. Yes, oo. Ayan. Ma'am Hasmin Abanto, hello ma'am, Merry Christmas. Yun, Ma'am Hasmin Abanto, Merry Christmas. And also, kay Ma'am Mayet Daep. Hello po, Ma'am Mayet. Nanonood siya ngayon. At Mayet Regaspi. Yun, hello po, Ma'am Mayet Regaspi. Ma'am Joyce Alvarez. Ma'am Yang Laurena. Hello po sa inyo dyan. Ma'am Abby Kaindoy. Yun. Sa lahat ng mga PSS student, PSS alumni, hello sa inyo dyan lahat. Meron pa bang? Yun, oo. At kita-kita tayo sa Ramos Mission. Ma'am Danica Rio Florida. Yun, hello po Ma'am Danica. And also sa CBBC Katanawan Quezon Mission. Yun, hello po sa inyo po dyan, sirs and mga ma'ams. Katanawan? Kay Sir Gomer po. Oo, parang pupunta dun si Ami. Yun, oo. Shoutout din kay Ma'am Estela Eslawan. Hello po sa inyo pong lahat diyan. Ma'am Winnie Aureliana. Oo.
Nasabi mo na ba si Sandra? Opo, si Ma'am Sandra Bergancia. Siyempre, ang ating gwapong-gwapo Sino? na sa Amerika, Ay, naman, talaga. dapat sabihan natin ng gwapo. Yes, oo. Magpapasko. Yes, Ninong. Oh. Ninong! Marvin Fernandez, yan. Ninong ng CBBC CSI. At ang ninang ko, Yan, Ninang Lib. Yan. Ninang Lil. Yes, and also nanonood na si Ma'am Cyril. Yan, Ma'am Cyril ang kakapasok lang. Bakit ka papasok mo lang? Yan, yari ka ngayon. Ma'am Vivian Reyes. Hello po, Ma'am Vivian. Hello. Saan ba to? Happy Saan watching. bang area to si Bibian? Di ko rin po sure, Ma'am. Parang yun na yun nandito lang Opo, sa- yan lang. Halos lang na. Anyway, kay Ma'am Nelia, congratulations din no? Kay Janus. Oo. Yes. Oo, Alam ko congratulations. na ang nararamdaman ng isang magulang. Yan, tama. Oo. Masaya yan. Ayan. Well, anyway, so again, mga kapatid, no, iniimbitahan po muli namin kayo this coming December 25. Magkita-kita tayo dyan sa ating Ramos Mission. That is our church family Christmas fellowship. No? So lahat iniimbitahan ng ating mahal na pastor sa kayo po ay, alam ko wala na cut off na eh. O, nag-cut off na yung, tawag nito, nag-cut off na yung mga magpapalista doon sa bus. So kung kayo man ay pupunta pa, ay commute na lang. Marami ba sa inyo sa Central? Halos konti lang kami, ma'am, dahil yung iba ay nakapag-book na ng kani-kanilang mga lakad sa kani-kanilang mga kamag-anakan. So medyo kami po ay konti lang ngayong darating na Christmas fellowship ng church. Sa bagay, excuse naman sila kung meron talaga silang mga lakad na nauna. Di ba? Oo. Kaya sabi naman nating mga pastor ay talagang kung sila man ay nandoon, ay ayaan natin sila. No, talagang palagyan naman na rin nilang ginagawa po 'yon, no? Mamimiss nga lang nila yung saya. Yun talaga yun. Kaya, well, anyway, so again, ay magkita-kita po tayo dyan. Let's all enjoy. Hinahanda ng ating mahal na pastor yung lugar po natin doon, mga kapatid. Kaya, mas maganda ay makapunta po tayong lahat. Let's all be excited doon sa ating Christmas fellowship ng church. Pastor RJ, pakisama lang po ang aking mga apo. Yan, oo. Masaya na po ako noon. Yes. At, siyempre, Sabi ni Ma'am Sai, Pati hi si Sir Con. Cherry. Opo. Sabi ni Ma'am Sai, Ma'am, ano? hi Sir Con, ako po unang nanonood. Meron po akong, wala. Siya daw nanonood. Hindi, nauna nga. Nauna ba siya? Kala ko. Pagbigyan na natin. Okay, sige. Sabi niya. Ako tayo, pag sinabi naman, yun ang pinapaniwalaan natin eh. Saka, oo nga. Si Ma'am Vivian Reyes po ay taga Northeast daw po siya. North. Ano ba yung Northeast? Kay Sir Tony po. Kay Sir Tony. Okay. Alright, sige. At tuloy-tuloy na tayo mga kapatid. Uy, si Ma'am Beng. Nanonood, si Ma'am Beng. Sabihin ko nga saan Mang Beng. Oo, si Ma'am Beng ba talaga Bumabate. ito? Bumabate. Si Ma'am Beng ba talaga ito? Baka na ito'y nahak. Oo, para... Ay, baka nga. Baka yan yung Kaya, hindi naman nag-greet ito si Beng eh. Oo, hindi naman di talaga eh. Baka yung hacker to. Saan nakalagay? Merry Christmas ba? Oo, hindi yan Hindi Buti pa yung hacker na kuwang manood dito sa IP. Sino ka man, hacker ka. Nako. Mag-ayos-ayos ka. Nireport ka na namin, ha? Nireport ka na namin. Kumita pa si Beng. Sabi naman sa Cyril, ayan Ma'am Beng, ikaw po ba yan? #hacker. Ha? Nako, hindi yan. Hindi. Kasi bumati! si Beng, hindi bumabati Hindi yan. bumati si Ma'am. Bigyan ng load. Bigyan ng load yun. Kung sino ka man, na-hacker ka. 100 peso load. Ayan. Ay, patay! Nag-comment pa, sabi, Merry Christmas, Ninang Julie at Ninong Conrad. Mali yata talaga to. Hindi nga siya. Hindi talaga siya to. Hindi si Beng yan. Buti pa yung hacker. Salamat, hacker, at napansin mo yung link namin. Mula bang nagsimula ang IP, palagi ko lang nababasa, Ding Ding is watching. Yan. Oo. Never na nag-greet yan. Hacker to, hacker. Hacker to.
Oo, kaya nga, thank you so much kung sino ka man. Meron na siyang 100 peso load. Ano Ayan, pa siya? yan. Oh. Pa-send na lang yung Gcash mo. Pakikuha kay Beng. Ay, Ayan. hindi. Binlock na ni Beng. Oo. Ma'am Samantha Pulido. Ano po kayo, ma'am? Birthday niya kahapon. Sino yun? Belated happy birthday, Ma'am Samantha. Sa area ko po yan. Okay. Yan, oo. Happy birthday po. Yan. Eto rin eh. Ito matindi, sabi ni Ma'am Nelia. No, perwisyong hacker ka. Sana kunin ka na nila. Yari ka na. kursunadang grabe to mga siya, hacker no? yan. Diyos ko. Ma'am Nelia, Beng. Sabi ni Ma'am Beng. Ano? Ayan, sabi ng hacker. Siyempre, Pasko na eh. Thank you sa load. Oh, nagpasalamat po yung hacker sa'yo. Nagpasalamat pa. Sige, kunin lang yung 100 peso load kay Sir Conrad. Send mo lang yung Gcash mo, ha? Send mo lang yung Gcash Gcash. number mo, okay. Yan. Good morning po. Sabi po ni Ma'am Genesis Castillo, watching from Ascom. Yan. Sino? Si Ma'am Sayo. Si Ma'am Genesis, Ma'am, nanonood sa Ascom. Si Ma'am Sayo, tawa ng tawa. Uy. Siguro hagikik na naman ito ng hagikik doon sa kanila. Oo. Baka masunog yung inyong lechon belly. Ay! May lechon belly na naman. Sila? Ang negosyo niya ngayon. Sino? Ang Genesis. Ay! Ang Genesis Castillo, Mayaman na yan lechon si belly. Genesis, oo. Dati mga puto-puto lang sa kakakanin. Ngayon, lechon belly na. Oo, yung Ang taka yung tindi, malutong no? na malutong talaga. Wow, lechon belly. Sana all makatikim. Parang di ako naniniwala. Naniniwala ka ba doon? Saan? Sa lechon belly? Nakapost. Oh, nakapost lang eh. Ay, hindi ko nga alam kung totoo yun. Ayun. Unless na mapupunta dito. Baka hacker yun. Baka... Hacker din. Ay, May tanong si Marvin. Yan. Basahin mo. Kung totoo kayo kung kayo po si Ma'am Beng, ano pong pangalan asawa ni Sir Conrad? Ayun. Tama. Ayan. Baka si Beng lang kilala niya. Yan, oo. Yayari ka. Yeah, pag New Year at Christmas lang po kami nagtitinda niyan. Sabi Ano ni Ma'am lasa ba Genesis. ng lechon belly? Ako, hindi ko pa never pa ako nakatikim ng lechon belly. Sir Ponching, nakatikim ka na ng lechon belly? Ako, wala pa. Hindi ko pa natitikman talaga. Never. Ito, happy watching from Kuwait. Si Inday Kabusas. Hello po. Happy watching, ma'am. Sino po nakapagpasa ng link po sa inyo? Happy watching from Kuwait. Talagang hacker ito. Hacker talaga ito. Marvin, talagang hacker yung ano. Anyway, ano na natin? Pagbigyan na natin yung hacker Ang na yan. sabi niya, yes sir. Si Ma'am Liv daw po yung asawa ko. Wala na. Hacker talaga to. Hacker. Wala na. Napatunayan na. Bawiin ko na kaya yung 100 peso load. Yeah. Okay. Anyway, sige lang. Pinapasaya lang namin kayo mga kapatid. Si Ma'am Beng kasi. Si Ma'am Beng at yung hacker niya, nagpaparamdam eh. At ikaw man, kung sino ka mang hacker ka, huwag ka na nagme-Merry Christmas. Yes. Ano na yan? Black ka na daw. Black na. Sabi na, okay po, you're black. Sabi na Sir Marvin. Report nyo po. I-report nyo na ito. Baka yan. Amerika hanggang naka-black ka na. Ayan. Anyway, sige. At na tayo. tuloy na tayo mga kapatid. At maganda pa yung pag-uusapan natin ngayon. At since dapat po si Ma'am Leslie magdi-discuss ngayon. Okay. Oo. At sabi ko ako na muna dahil pinagpe-prepare ko siya dahil pupunta sila sa alam ko pupunta sila magandang lugar. Together with his family. Oh. Yan. Sabi ko ako na muna at take your time with your family at relax ka na muna dyan. Magbakasyon ka na at ako na muna magdi-discuss dahil gusto ko pong ituloy yung ating naudlot na discussion patungkol po dito sa ating yan. Yes. Oo. Naghang.
Yun, yan. Patungkol po dyan sa quitting sa paninigarilyo. Alright? And shoutout ko muna si Sir Cesar Dejos. Nanonood na, ma'am. Sir Cesar Dejos. Magdala ka ng butiki sa Ramos. Yun, oo. And anyway, so again, ay ang pinaka-main goal po namin dito at the end of this year ay sana meron po kaming mahikayat mula dito sa Impormasyong Pangalusugan na kayo po ay tumigil sa inyo pong mga bisyo. Alright? So at the end of this year, mapagbulay-bulayan po ninyo. Dahil alam na, sabi ko nga, last discussion ko, alam nyo na kung ano yung negative effects ng paninigarilyo. Tingnan naman natin yung benefit, no? Yung benefits ng pwede natin makuha kapag kayo naman ay tumigil sa paninigarilyo. Alright? Yan po ang pinaka-goal po namin. We would like to encourage you, each and every one na sino mang nakakapakinig ng tinig ko ngayon, ay sana mahikayat po namin kayo po ay tumigil na sa inyo pong bisyo. It is not too late, mga kapatid. It's not too late na kayo po ay ihinto niyo mga yan, no? At kung kayo man ay may balak at gusto niyo talagang huminto dyan, this is the time para ma-encourage pa kayo na huminto dyan sa paninigarilyo po ninyo. Alright? So, I hope na sana kayo pong mga nakakapanood ngayon, i-share nyo ito sa mga kamag-anakan po ninyo or i-loudspeaker ninyo sa mga bahay ninyo para mas maganda at marinig po ng mga kapitbahay ninyo itong ile-lecture po natin na ito. No? Tag them, no? Tag them and also share the link para mas maintindihan po nila yung benepisyo kapag sila ay mag-quit sa paninigarilyo. Tsaka alam ko meron kang challenge eh. Yes. Kung sino man yung makakapag-quit ng smoking. Yes. Ngayon na. Habang nanonood ka. Yan. Ay meron kang meron kang pa-premyo sa ating hacker. yes. Meron kang premyo mula sa Impormasyong Pangkalusugan, ha? Kaya bigay mo lang yung testimony mo. Yes. Ano mo lang, masubaybayan lang namin ang iyong yan. Sayang, wala kaming speaker nasa labas kami, nagtitinda. Sayang naman yan, Doc Ju, Ma'am Genesis. Pero alakaya mo lang, ilagay mo lang dyan. I-post mo lang dyan para at least marinig nung mga lumalapit dyan, yung i-discuss natin patungkol dito sa paninigarilyo. No? Again, ang tatalakayin ko is yung benepisyo na kayo po ay titigil sa paninigarilyo. Dahil alam nyo na, you know for the fact kung ano ang pwede nyo pong makuha dyan sa paninigarilyo. Alam nyo, dinidiscuss na yan, Doc Julie, di ba? Dun mismo nga sa sa pakete, alam nyo na yung cancer na makukuha ninyo. Di ba? Saka bago pa lang sila magsimula, alam na nila yan. Bago pa nila pasukin yan, bago pa nila hit-hitin yan, alam nila yung patutunguhan niyan. At alam na rin nila yung dami ng mga namatay dahil sa smoking. Yes, totoo yan. Totoo po talaga yan. Pero ngayon, mga kapatid, tutulungan po namin kayo na liwanagin at hikayatin na kayo ay huminto sa pagbibisyo para malaman ninyo kung ano ba yung benepisyo. Pag huminto ba ako, ano yung benefit ko na yan? Ano yung makukuha ko pag ako'y huminto sa aking paninigarilyo? Alright, sige po. Ang una ko pong sinabi dyan, sabi ko nga last time, within just 20 minutes, gaganda na yung heart rate mo, kapatid, no? Within 20 minutes, napakaganda na ng daloy ng heart rate mo, babagsak na yung heart rate mo. Tulad nga ng sabi ko last time, ang laging kalakip ng paninigarilyo ay tataas yung heart rate mo. Alright? Yan lagi ang kalakip niyan. Pag ikaw ay umihit-hit ng sigarilyo or kahit ano pa man, mapa-vape man yan or yung dating sigarilyo, yung tobacco talaga, no? Yung traditional tobacco, ay ang kalakip niyan ay pagtaas ng heart rate. Okay? Yan ang pwede pong mangyari po sa inyo. So, again, in 12... wala talaga siya, sir. Alright? In just 12 hours na kayo po ay
titigil sa paninigarilyo, ang mangyayari po niyan is what? Yung ating katawan ay maglilinis ng kusa, mga kapatid, no? Lilinisin niya ng kusa yung ating katawan. Tatanggalin niya, yung sasabi po diyan, yung excess carbon monoxide. Yan po ang mangyayari po diyan. Ano ba yung sabi nga ni Doc Julie? Ano ba yung carbon monoxide? It is a toxic substance sa ating pangangatawan. Parang ano po yan, yung mga nalalanghap yung mga pollution o usok sa labas. No? So, ibig sabihin, yan po ang nangyayari po dyan. So, within 12 hours, ang ating pangangatawan ay lilinisin niya po yan. Just 12 hours, kapatid, o itigil mo lang yung paninigarilyo mo, mayroon ng pagbabago. Kaya wag mong sasabihin na wala namang pagbabago wala namang nangyayari. Parang ganun pa rin. Kapatid, in just 20 minutes, meron na. In just 12 hours, meron na. Paano pa kaya yung a day mo? 'Di ba? A day after quitting smoking, ang sabi ng study is yung risk ng heart attack begins to drop. Alright? Yung risk mo na ikaw ay aatakihin sa puso or magkakaroon ka ng heart disease, babagsak na po yun. Tandaan niyo po yung sinasabi ko po kanina, mga kapatid, no? Na ang kalakip ng smoking ay heart disease. Huwag kang magtataka kapag ikaw ay naninigarilyo at ang magiging sakit mo ay sakit sa puso. Automatic po yun. Automatic. Huwag kang magtataka na, ay bakit ako nagkaroon ng sakit sa puso? Naninigarilyo ka O ano po yun? Kumbaga, ano po yun? Laging yun ang kalalabasan. No? Huwag kayong magtataka na one day, yung mahal nyo sa buhay, naninigarilyo, aatakin sa puso, at siya ay, ang ikakamatay nila ay sakit sa puso. Huwag po kayong magtataka. Bakit? Yun talaga ang mangyayari. Yun talaga, mga kapatid. Wala na pong iba. Kasi nga, yan po ang pinakamatinding epekto sa ating pangatawan nung alin? Nung paninigarilyo. After effect. Yes. Kaya nga po, 'di ba? Kaya nga po sinasabi po namin kung ikaw naninigarilyo ka ngayon na nakakapakinig sa akin, no? Kung mahal mo talaga yung iyong pamilya, kung mahal mo yung iyong anak at gusto mo pa siyang makita ng matagalan, itigil mo na yung bisyo mo na yan, kapatid. I'm telling you, no? Ang heart attack or ang sakit sa puso, traidor po yan. No? Hindi po yan, kumbaga biglaan pong nangyayari. No? Ang sakit sa puso. Minsan, aatakin ka na lang bigla na ganyan, tapos, last mo na yun. Diba? Wala rin pong pinipiling edad po yan, kapatid. I'm telling you, no? Kaya kung ikaw ngayon ay naninigarilyo, ikaw tatay, ikaw nanay na nagbibisyo ngayon, kung mahal mo ang iyong pamilya, please itigil mo na yan. Kasi wala talagang magandang pupuntahan yan. Sabi nga dito, in just one day, yung risk mo na ikaw ay magkakaroon ng heart disease ay babagsak po yan. No? Babagsak po yan, magdi-decrease po yan. How much more kung tumagal ka pa? Diba? In just one day pa lamang to One day pa lang, no, one day pa lang ay talagang gaganda na yung pangangatawan mo. At ang sabi pa dito, Sir Alfonso, yan, para makita nila. Yan, alright? Yun, nawala. Yan, sabi nga dito, in 2 days, 2 araw ka nang hindi naninigarilyo, kapatid, congratulations sa'yo. No? Kung sinimulan mo, nagsimula ako dun sa lecture natin, sinimulan mo na dun, tinigil mo na. In just 2 days, kapatid, sabi dito, smoking damages the nerve endings responsible for the senses of smell and taste. Akalain mo yun, ma'am, no? Oo, malaking bagay yun. Akalain mo yun? Pag ikaw ay naninigarilyo, babalik. Sabi dito, in as little as 2 days after quitting, a person may notice
babalik yung sense of smell and more vivid taste as these nerves heal. Akalain mo yun, Doc Julie? In short, mga kapatid, no, kapag kayo po ay naninigarilyo, yung sense of smell and taste po ninyo ay nadadamage. Yung nerve endings po niyan. Pero sabi dito, ayon sa study, after mong manigarilyo, in 2 days pa lang, maghihil na yan. Babalik yung sense of smell mo, babalik yung sense of, yung taste mo, ay gaganda ulit. Totoo yan. Ako, naranas ko yan dati eh. Halos ang parang lagi ng panlasa ko, sigarilyo eh. Just in 48 hours. Yes. In just 48 hours. Totoo yan, mga kapatid. Ako po makapag-testify niyan. Sabi ko nga, ako, I myself, chain smoker din dati. No, ako rin, before ay isang chain smoker dati, mga kapatid. No? Kaya alam ko, yung sinasabi dito ng slide na ito, mga kapatid, na nawawala talaga yung sense of smell and taste. Nawawala talaga. Ay, kumbaga, hindi na, imbis na yung maalat sa'yo, hindi na ganun kaalat. No? Kumbaga, nawawala yung panlasa. Bakit? Kasi yung panlasa mo, akalain mo, siyempre, pag ikaw ay humihitit ng sigarilyo, nasusunog yan eh, mainit. Eh, lalo na kung hanggang sa dulo yung hit-hit mo. Di ba? Hanggang uubusin mo yung hanggang dun sa may malapit na sa filter. Grabe na yung init yan, mararamdaman mo yan eh. O, di ba? Kaya nga nadadamage yung nerve endings. Nadadamage yung nerve endings. Okay pa ba tayo, sir? Sa live? Parang nakahang. Parang nakahang eh, yung video. Okay tayo? Good tayo? Alright, sige. Para kasi hindi yung naghang yung video ko dito sa live. Ako din. Oo. Okay lang, tuloy-tuloy tayo. Okay, sige. Baka may nawala lang na connection. Alright, sige po. At sabi nga dito, after 5 days, alright, nawala kasi yata yun. Di ko nakikita yung mga comments na. Yun. Perfect. Yan, maraming salamat. Yan, okay. So, sabi dito naman, number 5, after 3 days, after quitting smoking, alright, the nicotine levels in a person's body are depleted. Akalain mo yun, Doc Julie Castro. Di ba? Yung nicotine. Bumababa na. In 3 days pa lang na ikaw ay titigil. Praise the Lord po yan, no? Pag ikaw ay titigil sa paninigarilyo ng 3 araw, yung nicotine na inimbak mo sa iyong pangangatawan, bababa po yan. In just 3 days. Akalain mo yun, no? In just 3 days, babagsak po yung nicotine. Di ba sabi ko nga po sa inyo, yung nicotine po na yan po yung bumabara doon sa mga ugat po natin. Alright? Like for example, ito, may ugat po kayong ganyang bilog. Imaginein po niyo yung hose. Alright? Yung hose. Yung pag kayo po yung nagdidilig sa hose, di ba? Imaginein niyo po, or sabihin na natin sa lababo na lang. Oh. Di ba? Yung lababo ay may butas po yan, so mayroong dumidikit na sebo doon. Ito matindi niyan, Doc Julie. Kumakain ka na ng kolesterol, tapos naninigarilyo ka pa, no? Sama-sama na yun, nicotine, kolesterol, nakadikit doon saan? Doon sa wall nung alin mo, ng blood vessels mo. Dumidikit yan doon, kapatid. Pero sabi dito, ayon sa studies, mga kapatid, no, yung nicotine ay bababa in just 3 days na ikaw ay titigil sa paninigarilyo. Cholesterol na lang maiiwan. Yun lang. Dapat itigil mo rin yun, kapatid. No? Dapat itigil mo rin yun. Kaya nga sabi ko nga, di ba, sana may makuha ninyo ito, no, na huwag niyong sasabihin na wala namang pagbabago. No? Siguro sa ganang ninyong pangangatawan, parang walang pagbabago. Pero sa loob, no, sa loob, ay meron pong pagbabago po yan. In just 3 days,
na ikaw ay titigil sa paninigarilyo, mga kapatid, yung nicotine level mo ay babagsak. Alright? Ano pa? Ito na. In 1 month na. Alright? Congratulations, no, Doc Julie. Congratulations dito sa mga tumigil na ito. Nakaisang buwan ka na ikaw ay hindi naninigarilyo. Sabi nga dito, in as little as 1 month, a person's lung function begins to what? Improve as the lungs heal and the lung capacity improves. Former smokers may notice less coughing and shortness of breath. Akalain niyo po yun, no? Diba? In just 1 month, yung dati kang paubo-ubo, less na yung paubo-ubo mo. No? At yung sinasabi nga dito, yung lung capacity mo ay mas mag-i-improve na. No? Mag-heal pa yung lungs mo. In just 1 month na ikaw ay titigil, kapatid, no? Saka ang nakita ko dyan, kung isang pamilya kayo na nag-i-smoke talaga, naka 1 month kayo na naghuminto. Biro mo napakalaking health benefits na maano nyo dahil magiging maayos sa inyong pangangatawan. At lalong-lalo na kung ngayon nyo ginawa yan, ay mag-i-enjoy kayo itong Christmas na to. Totoo yan, totoo yan. Kaya nga doon natin ito pinapasok, Doc Julie, no? Hindi ba napakaganda na sasalubungin ninyo yung taon na napakaganda ng inyo pong kalusugan? Di ba? Hindi ba napakaganda, mga kapatid, na kapag tinigil ninyo yung paninigarilyo ninyo, year 2024, ang ganda ng pasok, ang ganda ng ang ganda ng pakiramdam ninyo, ang ganda ng kalusugan ninyo. And then pag itutuloy-tuloy nyo pa yon, year 2025, talaga nakaisang taon na kayo nang hindi naninigarilyo. Di ba sabi nga dito ni Ma'am Say, mind over matter lang talaga. Di ba, mindset lamang po yan. Kung isi-set nyo na ang inyong isipan, alright, ititigil ko na to para sa aking pamilya. Ititigil ko na to para sa aking anak. Ititigil ko na to para sa aking asawa. Di ba? Kung ikaw lang, isi-set mo lang talaga ang iyong isipan. Kaya nga, pero ang sabi ko, kapatid, no? Kaya sabi ko lang sa inyo, last time, kung natatandaan nyo po, nung ako po nag-discuss, last Friday, isama mo ang Diyos. Isama mo ang Diyos diyan sa pagbabago mo. Isama mo yung Diyos na doon sa commitment mo na yan, na ikaw ay titigil na sa paninigarilyo. Isama mo yung Diyos, ipanalangin mo yung sarili mo, nakakayanin mo na tumigil, kapatid. No? Sama-sama kayo ng iyong pamilya. Di ba? Kung kayo man na mag-asawa ay talagang walang humpay sa paninigarilyo, mag-pray kayong dalawa. No? Ipag-pray ninyo na sana matigil nyo na yung bisyo na yan. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magpapaniwala sa dyablo na magkakaroon kayo ng withdrawal syndrome. Never pong nangyari sa akin yan. I'm telling you, wala po akong naramdaman na nanginig, nilagnat, naglaway. Parang asong no? Parang asong may rabies lang, no? Naglaway, nanginginig-nginig. Di ba? Wala. Never pong nangyari sa akin yan. Wala akong naramdaman na ganyan. Sabi ko nga, ako mismo ay isang chain smoker. Kaya hindi nyo pwede sabihin, kasi hindi ka naman, sir, hindi ka naman chain smoker dati, sir. No, hindi. Chain smoker po ako dati. No, sa isang araw, ang regular ko po dati, 1.5 pack. Regular ko po yun, ha? Regular ko po yun na inihit-hit. No? Pag nasa inuman, ang pinaka, 3 packs. Grabe naman. Ilang pakete po yun. Sa isang inuman lang po yun. Oh. Kaya sabihin nyo sa akin, hindi ba ako chain smoker nun dati? Oh. Pero sabi ko nga, posible ba na mangyari? Yes, posibleng mangyari na itigil po natin. Ay, isama mo lang yung Diyos, kapatid. Isama mo lang yung Diyos. Kaya nga sabi ko nga last time, kaya ka sinasama ng anak mo, ikaw tatay na nakikinig sa akin ngayon, kaya ka sinasama ng anak mo sa church, kasi alam niya na yung Diyos, mga kapatid, ang tanging solusyon dyan sa bisyo mo.
Sabi ko nga dati, tinigil ko ng sarili ko nung ako lang, hindi ko kaya. Bakit? Kasi hindi ko nandun pa rin yung mga kaibigan ko, kasama ko pa rin yung mga nandyan na kapaligid sa akin, kasama ko pa rin sila, kahit naman na sinasabi ko na hindi ako naninigarilyo, pero sooner or later naninigarilyo pa rin ako kasi kasama ko pa rin sila eh. Di ba kasama, kahit di ka nga naninigarilyo, naamoy mo naman yung sigarilyo nila, same. Parehas na parehas lang yun. Walang pagbabago. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pinakamaganda dyan, isama mo ang Diyos dyan sa pagbabago ng buhay mo. Kasi sabi ko nga, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, kapatid. I'm telling you, hindi mo kakayanin yan. Baka maranasan mo yung nginig. Baka maranasan mo yung lagnat. Baka maranasan mo yung paglalaway-laway na yan. No? Kasi bakit? Hindi mo kasi sinama yung Diyos eh. Ang mas maganda, no, habang ikaw ay humihinto dyan sa bisyo mo, isama mo yung Diyos. Ilagay mo, ipag-pray mo yung sarili mo na kayanin mo para sa iyong pamilya. Sabi ko nga, kung mahal mo ang iyong pamilya, kapatid, I'm telling you, simulan mo na iluhod sa Diyos yung pagbabago ng buhay mo. I'm telling you, kapatid, no, walang magandang pupuntahan yan. Ang magsasuffer lang din dyan, yung pamilya mo. Bakit? Saan ba kayo hahantong niyan? Hospital. Di ba? Saan kayo, di ba? Mahirap niyan. Kung atakin ka pa ng heart attack mo during the Christmas season pa. During the celebration. Saan kayo magse-celebrate? Sa hospital. Oh. Yung nakuha mong bonus, ipang-hospital mo lang din. Di ba? Imbis na nagsasaya kayo, sabi ko nga, ilang oras lang. Ilang oras lang ang pagitan, kapatid, na ikaw ay titigil. 1 month pa lang, maganda na yung pupuntahan. How much more kapag tumagal ka ng tumagal? Diba? How much more kapag tumagal ka ng tumagal? Oh, eto nga, 1 month pa lang, matindi na yung pagbabago sa lungs eh. Imagine mo pa lang, 1 year ka na tumigil. Paano pa kaya yung lungs mo? Kaya diba, sabi ko sa inyo kung mahal mo ang iyong pamilya, simulan mo na tumigil sa pagbibisyo mo. No? Kung mahal mo yung anak, lalo na pag maliit pa lang yung anak mo, no, baby pa lang, or sabihin natin toddler pa lang, 6 years old, 5 years old, 2 years old pa lang yung anak mo, tapos ikaw naninigarilyo ka, tatay, nanay, kung gusto mo pang makitang lumaki yung anak mo na masigla ka pa, I'm telling you, itigil mo na yan. Itigil mo na yung paninigarilyo mo. Ang pinaka-sinasabi ko sa'yo ay isama mo yung Diyos dyan sa pagtigil mo na yan. No? Kaya parang imposible sa atin pero walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Yan nga siya sabi niya, pinipreach ng ating mahal na pastor, di ba? Na basta, ilagay mo lang, lagi mong mindset ka lang lagi. Sabi nga dito ni Ma'am Cyril, agree Sir Con. Sabi niya po dito, isama ang Panginoon sa decision para sa kanya Holy Spirit Temple ang ating katawan. Totoo po yan. Sumagot din ng hacker. Sumagot yung hacker. Yung hacker, si Ma'am Beng, sumagot. Nagko-comment. Yeah, we can do all things through Christ. Akalain niyo mo naman talaga yun, no? Salamat talaga. No? Kaya, ano? Tumigil na rin siya. Yes, tumigil na rin siya. Okay. Kaya kung may kakilala kayo, mga kapatid, no, just invite them. No, dalhin nyo lang sila ng dalhin sa church. At impluwensyahan nyo lang sila ng impluwensyahan. Wag kayong magsasawang sitahin sila, no, sa kanilang panin, kasi that only shows kung gaano niyo po sila kamahal. No, wag niyo isusuko sa diablo yung asawa ninyo, yung anak ninyo na hayaan ko na, hindi na nakikinig sa akin Hayaan ko na. Kapatid, para mo na sinabi na hayaan mo na, kainin na siya ng bisyo na yan. Hayaan mo na kainin na siya ng diablo. Hayaan mo na ikamatay niya yan. Diba? Kung mahal mo talaga, kapatid, sabi ko sa'yo, lagi mo lang pagsabihan, lagi mo lang i-remind, no, na walang magandang idudulot yung paninigarilyo na yan. I'm telling you. Maraming makakapag-testify dito na
simula nung tinigil nila yung paninigarilyo, grabe yung ginhawa sa katawan. Ako, sabi ko sa inyo, grabe yung ginhawa talaga. Grabe talaga yung ginhawa, no? Kaya salamat sa Panginoon at natanggal po natin yan sa ating sistema, no? Kaya sabi ko sa inyo, grabe, ako talaga, mayat-maya. Lalo na yung nagtatrabaho pa ako nung dati. Sabi ko sa inyo, kada break ko, 15 minutes break, mama. 15 minutes break, nakakadalawa pa ako. Akalain nyo yun? 15 minutes lang. Nakakadalawang yosi pa ako nung dati. No? Kaya, huwag kayong magpapalinlang kapatid na hindi ninyo kaya. Kaya, kapatid. Kayang-kaya. Sa biyaya ng Panginoon. Sa biyaya po na Panginoon. Kayang-kaya yan. Ako rin mismo, sabi ko parang ang hirap gawin, ang hirap pigilin. Pero sabi ko, isang iglap lang yun eh. Hindi ako yung sinasabi ko na hindi ko naranasan yung paisa muna, tapos bukas naman, isa ulit, o sa isang linggo, 3, sa isang linggo, 2, sa isang linggo, 1. Wala. Hindi po nangyari sa akin yun. Sabi ko lang, alright, tapos na. Tama na. Tigil ko na to. Ay, sa biyaya ng Panginoon, tapos naman. Di ba? Last time, kahapon lang, last ko na yun eh. Joke. Di ba? Pero yun po yung sinasabi po natin na isama nyo lang talaga yung Diyos. No, isama nyo lang yung Diyos diyan sa commitment ninyo na papasukin ninyo yung bagong taon na ito na wala na kayong bisyo. No? Na wala na kayo, tatanggalin nyo na yan. Papasok kayo for this year, 2024, na maganda ang inyo pong kalusugan. Mahirap mag-celebrate at sasalubungin ninyo yung 2024, sama-sama kayo sa hospital ng iyong pamilya. Diba? Sabi ko sa inyo, kung ikaw naninigarilyo ka ngayon, ang unang-unang mamomroblema niyan is yung pamilya mo. I'm telling you, yan talaga yan. Unang-unang mamomroblema dyan, yung pamilya mo. Bakit? Kasi sooner or later, pupunta ka rin sa hospital, ang kaso mo, it's either lung cancer or heart failure or heart attack. Yan lang naman. Wala naman na iba eh. Diba? So, yun lang naman ang pupunta. It's either lung cancer or tongue cancer, lip cancer. Grabe, last time na nakita ko nun, ma'am. Yung tongue cancer, bunga ng paninigarilyo, grabe. As in, yung dila niya, ang laki. Parang ganito, ma'am. Parang sa papaya yung dila niya. Ganun kalaki. Ganun, hindi na siya makapagsalita. Sa bilo na, marami niya. Opo. Ngayon, nakita ko po yun. Ang laki ng dila niya. Una, pumasok siya, Doc Julie, okay pa siya. Pero sabi ko, may cancer ba to? Pumasok siya. Sa stay ko doon sa ward na yon ng 6 months, doon sa ward na yon, ma'am. Pumasok siya ng normal, wala kang makikita, parang wala ngang cancer eh. Pero ang sabi, doon sa endorsement, meron siyang tongue cancer. Parang wala, parang okay, parang normal. After mga ilang months, nakikita ko parang hindi na siya, utal-utal na siya, ma'am. Hindi na siya makapagsalita. Ilang months lang yun, Doc Julie. Ilang months lang na nakalipas. Siguro mga 1 month, utal-utal na siya. Hanggang sa napapansin ko na, within 3 months, ang laki na, Doc Julie. Hindi na siya makapagsalita hanggang sa dumating sa punto na binutas yung dito niya. Kasi hindi na siya hindi na siya makapagsalita, hindi na rin siya makahinga. Bumabara na yung dila niya doon sa lalamunan. Hanggang hindi na. Lumalabas na ng kusa yung laway niya, hindi niya na makontrol, hanggang sa binutasan na siya dito. Pero alam mo ba, Doc Julie, naninigarilyo pa rin siya. Ang tindi. Ang tindi ng taong yun. Oo, hindi ko talaga lubos maisip, bakit may ganong klaseng tao? Yun na yung bunga ng nikotina, ma'am eh. Grabe na yung addict. Yung ginawang pagkaano sa kanya, pagka-uhaw sa kanya. Kaya nga, grabe. Binutas na dito, pero I'm telling you, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, wag sanang humantong sa ganun. Yung asawa niya, iyak ng iyak. Within 5 months, lahat nag-stay ako doon. Tapos na agad ang buhay niya, ma'am. Ganun kabilis. Stage 4 eh. Stage 4 tongue cancer. Oh, grabe, ang laki. Parang, sabi ko nga, parang gapapaya yung niya.
yung laki ng dila, mga kapatid. Pero sabi ko lang yan, kasi yan yung nakita kong realidad nung ano. Nakita ko mismo yan doon sa pinagjudyutian ko pong hospital. Na sana, sabi ko nga sa inyo, wag naman sanang mangyari. No? Halayin nyo yun, saglitan lang yun, kapatid. Pero choice niya yun. Ikaw rin, meron ka rin choice ngayon kung ititigil mo yan o itutuloy mo pa rin. Choice mo naman lahat yan eh. Diba? Choice mo yan kung itutuloy mo pa rin yung ganyang klaseng pagbibisyo. Again, kung mahal mo yung pamilya mo, I'm telling you, isimulan mo ng iluhod sa Diyos at sabihin sa Diyos, tulungan ka na magbago. Alright? So I hope maliwanag po yan, maliwanag po yan. Sige po, Ma'am Julie. Oo, maraming salamat, Sir Con. Napakagandang, yun lang yung buhay mo lang. Yes. Napakaganda ng resulta yan para masabi natin na napakabuti ng Panginoon. Sabi nga, hindi natin kakayanin, but the thing is, meron tayong Diyos na tutulong sa atin na Yes. huminto sa mga ganyang mga bisyo. At salamat din at napaalalahanan tayo na dapat mahalin natin ang ating mga sarili. Paano? Umiwas tayo sa mga bagay, mga bisyo, lalo na yung smoking na yan, dahil natutunan naman natin ngayon ano magiging epekto pag tayo ay hindi tumigil sa ganyang mga bisyo. Maraming salamat at I hope na may mga, kung sino man yung, sabi nga namin, kung sino man yung nag-try, kahit na ilang ilang oras lang, ilang minuto, Ilang araw, ilang segundo, ilang minuto. Na nakita nyo na nagbago talaga, ay sabihin nyo lang po sa amin at kami ay magpapasalamat na naging Challenge kami doon sa mga nararamdaman nyo. Totoo po yun, mahirap ang baguhin ano man ang hindi maganda sa ating mga sarili, pero biyaya lang ng Panginoon para tayo ay gumaling sa mga ganyang bisyo. Yun lang po, maraming salamat at Alright, maraming salamat, Doc Julie. Again, thank you so much. Sana, sabi ko nga mga kapatid, kami po ay naging pagpapala. Salubungin ninyo ang inyong pamilya ang taon na ito ng maayos at tapusin ninyo ang taon na ito na maayos ang inyong pong kalusugan. No? Again, kung kayo man ay may ganyang klaseng bisyo, again, mas maganda, maihinto nyo na at matigil nyo na po yan. Alright? Maraming salamat mga kapatid. Mamaya, i-air na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in. Wag na po kayo nilipat mga kapatid. Abang-abangan nyo lang ng ilang minuto, i-air na po yung The Baptist Lunch. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.